Okay, good day everyone. It's our second day of home visitation and I hope na mabless kayo sa video to. Kami ay muling bumisita sa isa sa mga kapatid namin sa Lord at talagang na-inspired kami sa kanilang buhay, sa kalagitnaan ng hirap ng buhay nila ay nakikita namin yung pagpapatuloy nila sa Lord na mas makilala ang Lord. So, I hope na ang bawat isa ay ma-inspired, ma-bless, ma-encourage sa kanilang buhay. So, tunghayan natin yung kanilang buhay paglilingkod at kinamusta natin sila, no? At sana ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan sa tulong ng Panginoon, and I hope sa bidyong ito mas ma-encourage kayo, ma-bless pa kayo at maging halimbawa din sila sa inyo, no? So let's watch this video and God bless you guys. Para sa pagpapala na mayroon tayo, okay? So sabi ng basa muna tayo bago tayo kausapin natin sina Joshua. At ito po yung kanilang malit na bahay, kubo, na kahit paano ay ang nakatira naman ay tao, hindi kuwago. So sabi rito sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. So, ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan ay alam niya yung nangyayari sa ating lahat na tao. Kung may mga pagsubok, ang Diyos pa rin ay naroon para tayo tulungan at bigyan ng kanyang kalakasan upang anumang pagsubok na ating naranasan ay ating mapagtagumpayan sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na Diyos na mapagkalinga at hindi tayo hinahayaan. Sa halip inaalaw ng Lord yung mga pagsubok para lalo pa tayong mapalapit sa Kanya at kumilala na wala namang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. So salamat sa Lord bilang mga mananampalataya. Ngayon narito tayo para sa isang pag-i-evaluate, no? Mula Joshua nang na-encounter mo ang Panginoon at Nini ay gusto naming malaman kung sa inyong pagtanggap sa Panginoon, ano na yung mga natututunan ninyo sa Panginoon, ano yung mga naituro niyo sa Panginoon na sa inyo ngayon ay inyong nilalakaran, pinamumuhay. Kahit sa simpleng buhay na ito sa ating kinalalagyan ay naroon na nanampalataya kayo sa Panginoon at ngayon ay isa na sa mga anak ng Diyos na kung saan ay natututong magpasalamat sa Lord. So ay tanungin natin muna si Joshua para sa ano yung natutunan mo, Joshua, nung tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Ano yung nabago sa iyo, ano yung naunawaan mo, ano yung ngayon ang buhay mo bilang isang anak ng Diyos. Sarili natin hindi na po nagalit po. Hindi na po nanagit ng asawa. So dati po ay magulo buhay ninyo, no? At di mo pinapahalagaan ang inyong pamilya. At nung nakilala mo ang Panginoon, ito na ngayon, Maayos na po yung sasama ninyo. kasama ng pinapakulang ng dahawin. Kumain po ng Ayan. Ibig sabihin na bago po yung inyong buhay at sa ngayon ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ano? So, ibig sabihin na naintindihan mo yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay mo, na ang Panginoon handang magpatawad, magbago ng buhay ng tao at ayusin ang pamilya, kasi napakalaga ng pamilya. So sa simpleng pamilyang ito ay naranasan ni Joshua ang mabuhay na sumunod sa Panginoon. Okay, sa iyo naman, Nini, ano ang masasabi mo tungkol sa paglilingkod niyo sa Panginoon? Simula na kayo ay naglingkod sa Lord, ano na yung masasabi mo
sa iyong buhay, ano na yung natutunan mo, ano yung may pagpapasalamat mo sa Lord bilang isang asawa ng ni Joshua na ngayon ay nararanasan mo na yung kakaiba noon sa ngayon, no? Na kung saan ang nasa Panginoon ay mayroong pagbabago talaga na nagaganap, nangyayari. So, ano masasabi mo ninyo? Sige, kahit konti lang. O ano yung tama ba yung sinasabi ni Joshua na siya ay nabago? Mayroon na nabago? Simula noon na kayo ay naglingkod sa Lord? So ano pa? Masaya na kayo na nagsasama bilang mag-asawa, bilang mga mananampalataya, mga anak ng Diyos? Malaki na pagkakaiba. Kaysa dati. Oo. Dati, ibig sabihin, magulo dati yung buhay ninyo, no? Na sa hirap ng buhay, lalong humihirap dahil sa hindi nagkakaintindihan, kakaunawan, hindi nagkakasundo sa isang simpleng pamumuhay na dapat ang mag-asawa ay naka Kristo, naglilingkod sa Panginoon. So yun yung naranasan mo. So totoo pala na nagbago na si Joshua, na dati sinasaktan ka, no? Laging nag-aaway kayo, ganun, totoo yun. So makita natin yung pagbabago ng mag-asawang ito ay naganap po sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo nang simula po sila ay makakilala at sumampalataya sa Panginoon. So salamat Joshua at Nining na kayo ay nagpapatuloy. So kaya ang encourage po namin sa inyo, maglingkod kayo sa Lord, patuloy, pag-araw ng mga gawain ay magpatuloy kayo sa pagsamba at pakikinig sa salita ng Diyos upang lumago pa yung ating pananampalataya sa Panginoon, no? Okay, so salamat at dito po natin na natapos ang ating katanungan sa kanila na sila nga po ay naghahayag ng mga katotohanan ng Diyos na simula na sila ay sumampalataya sa Panginoon, binago ang buhay, no? Inayos, at kahit sa simpleng pamumuhay ay may kapayapaan dahil sa ating Panginoong Kristo. Okay, so salamat po. So yun nga, sana ay natapos natin yung video. I hope na mayroon tayong natutunan, na-encourage tayo sa kanilang buhay, na-inspired, at higit sa lahat na bless tayo ng ating Panginoong Diyos. So I hope sa future uploads, future videos ay nandyan pa rin kayo upang maging bahagi ng video to, ng vlog na to, at mapagpala pa natin ang bawat isa sa atin, no? Ma-encourage pa natin ang mga kapatid natin sa Panginoon out there na kung saan nagpapatuloy sa kalagitnaan ng hirap ng buhay. At ngayon dito na yung matatapos yung video na to, and I hope na bless kayo, na inspired, and God bless you po sa inyong paglilingkod sa Panginoon.